Kung maibabalik ko lamang ang oras na nasayang ng kahapon, di na sana humanto sa panahong huli ng lahat para sa atin. Mga kakusina, kapag na-drain na po natin yung ating 836 grams na fruit cocktail, set aside muna natin ito bago i-drain pa natin yung iba pang mga ingredients. Tingnan nyo yung strainer ko, no? Parang malaking tabo. Kapag na-set aside na natin yung fruit cocktail, meron po ako ditong isang jar nitong nata de coco na kulay pula para lang makulay yung gagawin nating dessert. Tapos i-drain lang din natin ito. After natin set aside yung ating red nata de coco, meron naman po tayo dito na green kaong. So, i-drain lang din po natin ito. Tapos, ilagay natin siya sa isang separate na lagayan. At, umpisahan na po natin yung pagsasama-sama o pagkukombine ng ating dessert recipe. After po natin ma-ready lahat yung mga ingredients sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin lang po natin yan lahat dito. So, meron ako dito 2 lata ng all-purpose cream na merong tig 370 ml. Ito po ay chilled na siya, pero hindi naman po kailangan chilled agad yung gamitin ninyo. Pwede kayong gumamit nung room temperature lang, tapos palamigin nyo na lang yan sa inyong chiller kapag napagsama-sama nyo na siyang lahat. Pero, kung gusto ninyong ma-enjoy agad yung inyong dessert, pwede na pong chilled na yung gamitin ninyong all-purpose cream, pati condensed milk. Yan, so 2 lata lang po yung ginamit natin dito na merong sukat na tig 370 ml. Yan, so dito sa recipe natin, sorry kasi kakailanganin talaga natin ng cream kasi yan po yung gagamitin natin para kumapal at mas maging creamy yung ating dessert. After adding yan, naglagay na tayo dyan ng 1 lata ng condensed milk, 390 grams. Haluin lang po muna natin to para mag-combine. Ako lang ba pag Christmas, ito talaga yung hinahanap ko na dessert. So, comment ka naman dyan sa ating comment box section kung isa ka din sa buko fruit salad lover. After nyan, maglagay po tayo dito ng pinch of salt. Pang-balance lang po yan ng lasa ng ating dessert. After ma-mix, pwede na po natin ilagay dito yung mga dinrain natin kanina na ingredients. Inuna ko lang itong cream para hindi madurog-durog yung mga fruits. So, una, ilagay po natin yung ating fruit cocktail. Ilagay yung ating green na kaong. Isunod yung ating red nata de coco. Kapag nailagay na po natin yung ating fruit cocktail, kaong, pati yung ating nata de coco, maglalagay po ako dito ng 1 piraso ng buko. Ito po ay yung pangbuko salad. At 1 piraso lang po ito, pinakayod ko na yan bago isali na natin to dito sa ating mixing bowl. Ako lang ba yung mahilig sa buko or pati kayo? Comment mo na yan sa ating comment box section. Yan, so ilalagay ko lang yan dyan lahat. And then, bago po natin yan haluin, picturean muna natin. Ayan. So, ganun po ako. Bago ko siya inahalo, pinipicturean ko kasi para may magamit tayong thumbnail. Tsaka pang post na rin. And, kapag nailagay na po natin yan dyan lahat, hahaluin lang natin ito ng dahan-dahan para naman hindi madurog or magkalasog-lasog yung inilagay nating ingredients. Since naka-chilled na yung ating all-purpose cream, pwede nyo na po yung i-enjoy kapag nahalo na natin. Pero kung gusto nyo pa ng mas makapal pa na consistency ng cream, pwede nyo pa yung ilagay sa inyong chiller ng mga 4 hanggang 6 na oras. Talaga namang sobrang creamy ng ating buko fruit salad. Ayan, so ako okay na ako sa ganyan, nakaka-excite. At ayan na nga mga kakusina, after mixing ng ating recipe, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na buko fruit salad. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel,
Please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat in-upload kong mga videos. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. Mas magandang gumamit kayo ng makulay na nata and kaong para maganda rin po siyang nakahain sa inyong lamesa. Yan. So, pwede niyo pa yung ilagay sa inyong chiller ha. Ako, hindi na. Okay na sa akin to. Thanks for watching. Hello mga kakasina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa o nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, meron po tayo ditong square na microwavable tub. Nilagyan ko lang po yan ng tigda 2 piraso ng buko makapuno flavor po na cake bars. And then, kapag nilagay na natin yan dyan, i-flatten lang po muna natin ito. I-set aside bago gawin na po natin yung next procedure. Habang nakaset aside yung ating cake bars, sa isang kasirola, maglagay lang po tayo dito ng isang sachet or 24 grams ng buko pandan jelly powder. At kapag nailagay na natin yan dyan, susundan lang po natin ito ng 2 tablespoon po ng white sugar para yung jelly mismo ay may lasa na. Kapag nailagay na natin yung dry ingredients, haluin lang po muna natin ito bago tutunawin po natin ito sa 2 cups of water. Kapag nailagay na yung 2 cups of water, haluin ng maigi. Kapag nakita na natunaw na yung ating asukal pati yung ating jelly powder, doon pa lang po nating bubuksan yung ating apoy sa ating kalan at lulutuin po natin ito hanggang sa kumulo yung ating buko pandan mixture. So habang hinahalo natin yan dyan mga kakusina at hinihintay na kumulo, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring gustong i-share ng mga recipes, meron po tayong Facebook group, andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag kumukulo na po yung ating buko pandan jelly mixture, isalin lang po natin ito dito sa ating lagayan, tapos pwede na po natin yung i-set aside kasi gagawin pa yung next mixture. Kapag naisalin na natin dito mga kakusina, yung niluto nating buko pandan jelly, set aside natin to, hintayin mag-firm and then, tsaka po natin gagawin yung next procedure. Habang nakaset aside yung ating buko pandan jelly, pagsamasamahin po natin ang mga ingredients sa isang kasirola, kagaya ng half cup ng cornstarch, 1/4 cup ng glutinous rice flour. Haluin lang po muna natin ito bago tutunawin natin yan sa evaporated milk. So, 2 batch yung paglagay ko kasi po mahihirapan tayong haluin ito, lalo na may cornstarch nga po yan. So, in total, gumamit po tayo dito ng evaporated milk na 2 lata na merong tig 370 ml. So, kapag nailagay na natin yung evaporated milk, haluin lang po natin ito ng maigi. Tapos, maglagay na ng 1 lata ng condensed milk. Bago, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat and then continuous po natin yung hahaluin hanggang sa makita ninyo or mapansin po ninyo na medyo kumakapal na yung consistency ng ating cream mixture. Kapag ganon, hinaan na po agad yung apoy tapos continuous pa rin yung paghahalo bago kapag nakuha na yung ganitong consistency, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at direct po natin itong isasalin agad-agad doon sa sinet aside natin kanina na makapuno na cake bar. So kapag naisalin na natin itong ating cream mixture dito sa ating mga lagayan, is-set aside, palamigin lang kaunti at ilagay na po natin sa ibabaw yung niluto natin kanina na buko pandan jelly. So nasa inyo na kung gaano karami yung gagawin ninyo o yung ilalagay ninyo sa ibabaw. Kapag nailagay na natin to dito, syempre may matitira tayo dyan. So ako, pinasobra ko talaga to kasi nga gumawa rin ako ng salad na ginamit ko sa isa pang video. So ayan, nilagay ko lang yun doon. Pwede nyo naman yan lagyan lang ng condensed milk tapos kainin nyo na yung matitira para hindi sayang. So kapag naayos na natin to at na lagyan na rin natin siya ng keso sa ibabaw, palamigin lang po natin to ng konti. Tapos pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na nga mga kakasina, kapag lumamig na po yung ating dessert, pwede na natin yang tikman. At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na buko pandan cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell,
Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung isa ka din sa dessert lover, say hi, Angel, sa ating comment box section. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.